Magandang umaga po mga kapatid. Dito na naman po ang inyong kaibigan, ang inyong ate at ang inyong nanay Marie. At tayo po ay kagabi ay nanood ng face-to-face forum, no, ng mga senador. At dito po ay narinig natin ang magagandang pahayag ng mga senatorial candidates kagaya ni Atty. Luke Espiritu, ni Senator Teddy Casino na 3 taon nang nakapag-termino sa Kongreso, at kay Mr. Ramos ng leader ng magsasaka, at kay Senadora Franz Castro, at ganun din po kay si Atty. Luke Espiritu po, nakakatuwa, no? At si Bato de la Rosa, nung magharap na sila ni Kong Franz, ay tunay naman nakakatuwa. Marahil po ay napanood nyo rin to sa GMA7 kay Ma'am Jessica Soho, na napakagaling na moderator. At yun nga po, ako po ay nakikiisa sa pagtakbo ni Congressman or Senator Teddy Casino sa makatotohanan niyang damdamin para sa bayan, no? Kahit siya'y binabansagang NPA, kahit siya'y binabansagang terorista, hindi siya natinag sa mga paninirang ito sa kanya, sapagkat siya naman ay aminado na siya ay talagang leftist, ano? Ibig sabihin makakaliwa. Pero kung sa malalawak ang pananaw, ang makakaliwa po ay hindi lang isang NPA at terorista. Ang makakaliwa po ay mayroong maraming meaning. Ang makakaliwa po ay maaring masabi natin na sila ay tumatakbo sa matuwid na pananaw, na ayaw nila ng mga abusero sa gobyerno, kung kaya't sila ay nandiyan. Bilang leftist, sila ay mga activist, no? Kung walang aktivista sa bansang Pilipinas, hindi malalaman ng taong bayan ang lahat ng katiwalian na ginagawa ng mga nakaupo sa gobyerno. At kung walang aktivista, walang sisigaw sa kalsada, wala pong mangyayari sa bansa natin, sapagkat mananatiling tikom ang bibig ng taong bayan. Salamat sa mga aktivista, salamat kay Sir Teddy Casino, tumatakbo for senator, iboto po natin siya, at samahan natin kay Atty. Luke Espiritu na siyang ayaw na ayaw sa mga trapo, bagamat sila ay sinasabing walang karanasan sa pag-upo sa Senado, ay atin po silang gabayan, sapagkat ito pong mga trapong ito na inaayawan ni Atty. Luke Espiritu ay isa talagang salot sa bayan. Gaya po ng mga bilyar, paano po matututo ang mga anak nilang kauupo lamang, wala rin namang experience, kung hindi ito ginabayan ng magulang at tinuruan kung paano magpayaman gamit ang pera ng bayan. Yan po yung ang katotohanan, no? Kung kaya ito namang si Bato de la Rosa na ayaw sa ICC at ayaw humarap sa kaso nilang dalawa ni Duterte. Ito po ang ipinagdiinan ni Senadora Franz Castro, kung kaya't siya naman po ay bineltahan ni Bato at tinanong kung ano na raw ba ang kaso niya bilang convicted sa sinampa na child abuse. Ito naman po ang sagot ni Congresswoman Franz Castro. Dapat ka nang kasuhan dahil ikaw mismo ang kasama at kasangkot sa mga patayan na ginawa ni Duterte sa pag-uutos sa kanyang mga tauhan mula pa sa EJK at saka sa war on drugs. Ngayon, ipinaliwanag po ni Senadora Franz Castro na walang katotohanan ang mga ibinintang sa kanya ng mga Duterte na siya ay naging child abuse, sapagkat ang ginawa nila ay isang pagsalba o pagtulong para sa buhay ng mga batang lumad na kanilang tinulungan sa pagkakakidnap, at ngayon ay nabaliktad at sila ang kinasuhan. Ngayon, ang sabi nga po ni Senadora Franz Castro, dapat nang kasuhan pati si Bato de la Rosa. Napikon si de la Rosa kung kaya't hinarap niya si Senadora Franz Castro. Ang sabi ko nga po,
sana sinagot din ni Senadora Franz Castro na kung convicted ako, bakit nasa harapan mo ako ngayon? Ayan. At sa madalit sabi po, nakita po natin pati po itong si Tatay Ramos na leader ng mga magsasaka. Atin po itong tulungan sa kanyang pagtakbo sa Senado sapagkat ang inilalaban niya po dito talaga ay ang mga inaaping magsasaka na imbes na ang magsasaka natin ang pinauunlad ng gobyernong ito ay hindi ang ating magsasaka kundi itong mga inaangkat na produkto. Pinipilit tayong pakainin ng mga sosyal kunong pagkain kahit ito'y walang sustansya. Ang dapat po talaga dito, unang tinatangkilik ay ang sariling atin, hindi ang mga dayuhan na produkto. Mga kapatid, mas maganda ang produkto ng Pilipinas at mas masustansya itong kainin sapagkat ito'y walang mga kemikal na itinutusok sa bawat pagkain natin. Ngayon, ito po ang inilalaban ni Tatay Naning Ramos na leader ng mga magsasaka. Kung kaya't tandaan nyo po ang mga pangalang yan, Ramos, Espiritu, no? Si Senador Luke Espiritu po, ang ipinaglalaban niyan ay mawala ang mga trapo. Sapagkat ano ba naman ang ginawa nitong mga trapong ito? Ang kanilang mga kawalang hiyaan na natutunan sa gobyerno ay pinamamana sa kanilang mga kadugo na siya ring nagsisitakbo ngayon at nagpapayaman ng nagpapayaman upang may magastos sila sa kanilang pagtakbo sa mga susunod na halalan. At ang perang yan na kanilang ninanakaw at nilulustay ay galing sa ating mga mamamayan. Ang kay Attorney Luke Espiritu ay napakaganda po ng kanyang hangarin para sa Senado. Si Senador Teddy Casino, napakaganda rin po ng kanyang hangarin para sa ating gobyerno. Si Senadora Franz Castro ay maganda rin ang hangarin sapagkat magkakaroon ng hustisya ang mga pinapatay sa EJK at sa war on drugs at hindi na muling makakabalik ang mga nagwalang hiya sa ating bayan gaya ng mga Duterte. Yan po ang kanilang mga mithiin. Sino pa to? Marami pa po ang magagandang narinig natin sa ating mga senatorial. Subalit yung 4 pong yun, Teddy Casino, Luke Espiritu, Franz Castro, si Tatay Ramos, ng magsasaka. 4 po ang napipisil ko dito, At maganda rin po ang pahayag ni sino ito? Si Calyodi, Si Calyodi. Sapagkat tinuligsa niya ang lahat. Wala siyang tiningnan. Maging kay Cory Aquino, kay Gloria Arroyo, at hanggang sa ngayon ay tinuligsa ni Calyodi, Kung inyo pong pwedeng i-search yung talakayan kagabi, yung face-to-face forum ng mga senatorial candidates, inyo pong panoorin ito sa kay Miss Jessica Soho sa GMA 7. Okay. At dumako naman po tayo dito. Isa pa po pala si Ma'am Mendoza, Nagabi Commissioner Mendoza, nung nag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, October 8 if I'm not mistaken, sinabi niyo po na gusto niyo pong bigyang tuldok ang pork barrel. Pero in that same occasion, tinanong po kayo kung tatanggap ba kayo o hindi ng pork barrel, tapos ang sabi ninyo, pag-aaralan niyo pa po ito. If I may quote you, sinabi niyo po specifically kasi ang pork barrel ay isang tool o pamamaraan ng gobyerno para makagawa ng tinatawag nating redistributive function. Pwede po bang pakilinaw, Commissioner Mendoza, tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi kung sakaling maging senador kayo? At ito po bang pork barrel, nakakabuti ba ito o nakakasama sa ating taong bayan? Magandang gabi, Cara, at magandang gabi sa lahat ng nanonood. Galing ni Cara David, ang aking sagot. Okay? Per concept, ang pork barrel po ay inaano natin sa Amerikano para nagkakaroon po nung sabi natin, redistributive na idadala sa countryside, sa specific district, yung mga proyekto. Nabibigyan ng priority ang mga sectoral needs.
Kung ako ay paraling maging senador, boboto po ako at magpapasa po ako ng batas na i-stop ang paggamit nito sapagkat iba po ang kasalukuyang panahon ngayon. Marami po tayong issues sa korupsyon, mahirap ang buhay, maraming hindi nakapag-aral, maraming nawawalan ng trabaho. Subalit hindi po ito agad-agad magagawa, hindi po ba? Kasi pagpasok ko po naman doon, syempre ako po yung papakilala pa, makikipagkaibigan pa sa alamin ko pa yung politika yung pakikisama sa mga ang akin pong titingnan ay yung tightening ng ating tinatawag na controls. Now, pagdating po kung ako'y tatanggap, pwede ho para natin ipakita na pwedeng magamit sa tama ang pork barrel funds. Okay, ang galing, no? Yan. So, yan po, yan po ang kay Madam Heidi Mendoza naman, na isa ring tumatakbong senador. Bumawi naman tayo dito kay Eng Robin Padilla, no? At ito po yung last topic natin. Itong si Robin Padilla hindi talaga ito na hindi talaga to tumitino, no, sa kanyang ito po, pakinggan natin at bigyan natin ito ng isang suntok, no? Iipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun. Kung hindi, si Pastor Kibuloy. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po, huwag natin kalilimutan yan, Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lamang Ayan. So, sumobra na po ang pagkabaliw ni ni Robin Padilla sa pagsamba sa mga Duterte at pati kay Pastor Kibuloy, ano po. At ang masasabi ko lang sa'yo, Robin Padilla, no? Kaawa ka naman. Nakakaawa ka. Dahil nagpagamit ka ng todo kay Kibuloy at kay Duterte. Tsamba lang na naging numero 1 ka sa Senado sapagkat hawak nila ang makapangyarihan sa boto ng tao. Ngayon, ikaw, Robin Padilla, ako ay naaawa sa'yo. Sapagkat sabi mo nga, nasaan si Kibuloy ngayon? Matapos mo sabihin siya'y matapang, naninindigan. Nasaan ang paninindigan na pati ang Diyos ay kanya ng kinalaban? Ganon din si Duterte na naghari at nang para sambahin ng tao, ang lahat ng kumontra ay pinapatay, ipinakukulong ng walang kasalanan. Ikaw, Robin Padilla, ay isa sa tunay na biktima ng Duterte Kibuloy na ito. Sa kanilang pamamayagpag, ikaw ay sumamba. Sinayang mo ang tiwala ng mga Islam. Sinayang mo ang tiwala ng mga kapwa mo artista. Sinayang mo ang pagiging Robin Padilla mo na sa pagka-artista mo ay ikay hinangaan, subalit sa pagka-senador mo, ikaw ay isinusuka ng bayan. Sayang, Robin Padilla, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na dahil ang binabackupan mo ay sugo ng demonyo. Yan, Robin Padilla, ang masasabi ko sa'yo, itaob ang mga kampon ni Kibuloy at ni Duterte. Itaob si Kibuloy, itaob si Padilla, itaob si Ronald Bato de la Rosa, itaob si Bongo, itaob ang lahat ng kaalyado ng mga Duterte sa Senado. Walang dapat na lumitaw sa mga taong ito. At ganon din, itaob ang lahat ng trapo gaya ni Villar, nila Binay, nila Cayetano, lahat sila
nasalin-salin na lang sa ating gobyerno na naghahasik ng nakawan, nagpauso ng nakawan, nagpauso ng korupsyon sa ating gobyerno na siyang ikinataob ng pamumuhay ng maraming mamamayang Pilipino. Mga kapatid, tandaan ang mga pangalan ng hindi dapat iboto. Marami pong salamat. Thank you.